Ito ano, kalamansi. Kailan naman natin to? Kalamansi. Kilala natin kalamansi. Pero marami ang hindi natin alam kung paano natin ito gagamitin na bilang halamang gamot. Kadalasan, ginagamit lang natin ito na yung pang-asim sa isda. O kaya ay panlimonada. O kaya ay sausawan ng tuyo. Masarap kasi ito sa sausawan ng tuyo eh. Pag sinausawan mo ito ng tuyo, bago ang kanin mo ay bagong bigas lamang, ay talagang anong gana ng kain, lalo na pag may sili, mga kapatid. Pero sa kabila noon, bagaman totoo yon, ay napakahalaga po nito gagamitin nating halamang gamot. Ay napakagaling mga kapatid. Itong hilaw na kalamansi, akatuwa naman eh, dahil bunga. Itong hilaw na kalamansi, wala itong vitamin C. Kaya ito hindi nagpapalakas ng baga. Diba karamihan ng vitamin C, nagamit natin pagka mahina ang baga. Ito po, wala masyadong vitamin C pag hilaw. Ang vitamin C nito ay makikita pagka ganito ang klase ng bunga. Madilaw na. Sabi ng mga magkakalamansi ay lagihay na, mga kapatid. Pag nahinog na ang kalamansi, nandun na ang vitamin C. Kaya pag gagawa kayo ng limonada, yung maniba, ito yung hinog na ganito. At gagawin nyo, sa maligamgam na tubig nyo gagawin. Bawa kaya kayo naglilimonada kay ubong-ubo. Mga kapatid, matagal na yung inyong ubo. Ay ito ang inyong gagawin. Hinog na kalamansi, pipigain sa maligamgam na tubig at inyong iinumin. Mas maganda kung mayroong pulot pukyutan na halo. Yun po yung napakagaling sa ganitong gagawin yung limonada, mga kapatid, para sa ubo, para sa baga. Napakaganda po nito, mga kapatid. Pero kung itong dahon, kung paano nyo ito gagawin na halamang gamot, paano gamiting herbal medicine ito, pwede nyo itong lagain kasama ng dahon ng bayabas para sa steam inhalation. Yung ikaw ay meron sinusitis, namamaga ang sinus mo, barado ang sinus mo, lagain mo ito. Damihan mo ng dahon. Isama mo sa dahon ng bayabas sa magulang. Magulang din ang gagawin nyo nito. At ito yung makakatulong ng malaki sa steam inhalation. Ang gagawin nyo, pakukuluin nyo mabuti sa takure na may nozzle siya na mahaba-haba. Tapos, pag kumulo na siya, alisin yung takip. Hayaan nyo lang kumukulo siya kung may hinang apoy, okay lang yon mga kapatid. Basta 30 minutes laga. Pag kumulo, alisin ang takip, medyo hinaan ng apoy. Pag naka 30 minutes na, hanguin na ninyo ang takure at kumuha kayo ng cardboard. Kahit yung anong mga bagay na pwedeng ibilot nyo, tapos halimbawa ito yung nozzle niya, isusuot nyo dyan yung cardboard, tapos lalanghapin ninyo. Steam inhalation niya, mga kapatid. Gagawin nyo yun ng mainit, yung kaya nyo tiisin ang init sa singhot, mga kapatid. At yung bisa nito, at ng dahon ng bayabas na nilaga, pag in-inhale ninyo, mga kapatid, na mainit-init pa, yung kaya nyo tiisin ng inyong ganito, mga kapatid, ay makakatulong malaki para palabasin yung mga nakabaramplima dito. Kasi pag kayo po may sinusitis, yung inyong ilong ay infected po yun. Maraming bakterya nasa loob na galing sa baga, lalo kung may na yung baga, hatching kayo ng hatching. Yung po mga bakterya na galing baga ay hindi nakakalabas lahat. Gustong gusto nilang tumira sa inyong sinus para dun tumira kasi mahalumigmig po yun. Pero yun po ay delikado. Kailangang walang bakterya sa sinus, mga kapatid. At ito makakatulong yung in-steam ninyo na ganito, mga kapatid. Pero pag kayo po yung inyong plima ay halos hindi mabakbak, yung ubong-ubo kayo, hirap na hirap naman kayong ilabas yung plima, mga kapatid. Ito naman makakatulong ng malaki. Itong buko, ang ganda nito eh, mga kapatid. Ngunguyan lang ninyo. Ang sarap, pero maasim. Ilukon nyo pati balat. Ang ganda pa ito, nakapagpapungay ng mata. Talagang, kung may lunok nyo yung buto, lunok na rin. Hindi po yung magaling sa baga. Yung balat na dinurog nyo kasama ng buto, tsaka yung pinaka ganito ng laman, oh. Yam. Yan. Pag pumasok po yan sa inyong bituka, kasama ng balat,
At saka ito, yan, no, pinakabalot ng lamukot, tawag doon. Yung pinakapagagawin sa bituka, mga kapatid, tutulungan kayo yan. Hindi kayo mag-aalangan na kayo ay magkakaproblema, makakatulong ng malaki para gumaling yung mga problema nyo sa baga at sa loob ng bituka. Itong dahon na ito, lalo na yung mga mura-murang dahon na yan, pag kayo lagi nahihilo, lagi masakit yung inyong ulo, lagi kayong magkusot nito, mga kapatid. At inyong mga mabango naman eh. At talaga makakatulong sa inyo mga kapatid sa iba't ibang karamdaman. Pag ito po yung ginawa ninyo, makakatulong ng malaki na gumaling ang inyong mga karamdaman mga kapatid. Sa mga bagay na sinabi ko, gawin lang po ninyo ng maayos at yung makakatulong ng malaki. Ang isa pa, mga kapatid, pag kayo yung namamaga yung tonsil nyo, namamaga yung tonsil o kaya yung thyroid gland nyo namamaga, kumuha kayo nito. Kumuha lang po kayo ng ganyan, tapos i-slice ninyo, kumuha kayo ng luya, sibuyas, tapos herba buena, tsaka kamarya. Inyo pong samahan ng marami nito, slice lang ninyo, tapos paisin ninyo sa dahon ng saging, balutin nyo sa dahon ng saging, kapalan nyo yung dahon ng saging, tapos ay inyong ipaisa, isalang ninyo sa apoy, at hanggang sa maluto na nakabalot sa dahon. Yun isang masama ninyo, kasama ng kalamansi. Kung mas maganda ito may hinog na gagawin nyo ganon mga kapatid, ibabalot nyo sa manipis sa tila o sa gasa, tapos itatapal nyo dito. Kahit yung mga amplima nyo, yung sobrang kati ng inyong lalamunan, makakatulong po ng malaki yung pinais na yon. Kung gawin nyo, mag-ihaw kayo nito. Tignan nyo mga kapatid, pag kayo yung ang baga nyo paramdam nyo punong-puno ng plima, tsaka ito, ang gawin nyo, mag-ihaw din kayo nito. Mga kapatid, puro. Tapos pag luto na ito, pag pumutok na po yan, luto na yan. Yung katas nun, iinimin ninyong mainit pa. Mga 2-3 kutsara. Sa umaga, taka sa hapon, o kaya umaga, tanghali, hapon. Tapos yung katas ito mainit-init pa, nag-iinihaw nyo, inyong imasahe dito sa inyong liig na ganito, sa inyong dibdib at saka sa likod. Anong ginhawa, mga kapatid? Hindi lang natin napapansin, pero hindi lang natin napagtutuan ng pansin, pero ito pong kalamansi, napakaraming sangkap para po sa kagamutan ng iba't ibang uri ng sakit. Halimbawa, ikaw ay nagkaroon ng problema sa matres, mga kapatid, kayo hirap kayong reglahin, yung kayo ay merong kumisan ay may mga dugo na labas pa minsan-minsan, meron kayong mga unusual discharge, pwede kayong maglaga ng mga dahon nito. Kasama ng dahon ng bayabas. Pwedeng samahan nyo ng dahon ng pandan. Isinasama na natin yun para makatulong ng malaki. Lagayin yung damihan yung dahon nito magulang. Lagayin ninyo. Tapos ilalagay nyo sa malaking planggana. Uupo kayo doon. Wala kayong underwear. May balot na kumot. Tapos may malamig po dito. Siguro didimo ko po sa inyo pagka nagkaroon pa tayo ng pagkakataon na madimo yon, mga kapatid. Sa ngayon, yung kalamansi na yan, mga kapatid ko, tutulong yun ng malaki sa inyo. Sa ganung mga bagay, minamahal ko mga kapatid. Ako yung naniniwala ng mga halaman na yan, ibinigay ng Diyos sa atin, hindi lang pagkain, kundi isang magaling na halamang gamot na makakatulong ng malaki para tayo makarecover kaagad, na hindi masyado tayo nagagastusan, hindi tayo masyadong nai-stress sa ating mga sakit, sapagkat tayo pinagagaling ng Panginoon sa magitan ng mga halaman. Pagpalain po kayo ng Panginoon.